Magandang umaga po. Magandang po dating. Malari. Hello mga kapatid. Narito na tayo sa part 2 ng mga kaganapang ito. At ayun nga mga kapatid, dumating na si King RP at ang kanyang mga kasamahan sa lugar kung saan gaganapin ang mahalagang okasyong ito. Ano ang mahalagang okasyong gaganapin rito? At bakit sila naririto? At bakit ito'y sinasabing mahalagang kaganapan? Nais mo bang malaman kapatid? Well, stay tuned ka lang dyan kapatid. Huwag maglipat ng channel at panatilihin ang laging nakasubaybay. 777 One Star Formation Kingdom of Marika presents Sa puntong ito mga kapatid, ay nagkaroon muna sila ng VIP meeting. Unang pagkikita, unang pagbabatian, mga usapang malalim para sa mabubuong bagong samahan. Makalipas ang ilang oras, pagkatapos ng mga mabubuti at magagandang usapan, ay bumaba naman kami sa lokasyong ito upang pagsaluhan ang pananghalian. Sinusulit nila ang mga bawat sandali para sa mga usaping mahalaga at makabuluhan. At pagkatapos ng masarap na kwentuhan at nakakabusog na pananghalian, ang mahalagang programa ay amin ang sisimulan. Gusto ko po sanang i-welcome po kayo kasi yung iba po nandito hindi po nila alam kung ano yung programa po natin ngayon. Gusto ko po kayo acknowledge po sana yung lahat po nandito, mga kuya po natin, mga ka-party list po, sa umubuo po ng 77 Morningstar Foundation, sa ating founding chairman, President, His Royal Highness Rodolfo Impalpalato, at saka po sa trustee members, Criswell Berry family, tsaka lahat po mga visitors. Gusto ko po sanang i-welcome po sa inyo yung ating mahal na hari, para sabihin po kung ano po yung programa po natin ngayon. Siya po ang magsasabi. Sir. Pasensya na kayo ha. Sa kanang araw sa inyo lahat, walang pagkakapagsasalamat dahil ang pagdating dito. Hello. Sapagkat hindi man tayo magka-eskwela, magkasama, hindi tayo nakakilala, magkaibigan, magkabayan, iba-iba ang lahi
iba-iba ang ating living, iba-iba ang ating angkan, iba-iba po ang ating lika. Nandito po tayo para magkaisa. Just remember na tayo lahat ay anuman ang kulay. Ang tawag ngayon sa moderno nating panahon ay humanity. Hello. So, sapagkat nandito tayo magpatunay sa katotohanan, kaya medyo pasensya na kayo kung bago man dinaklet religion politics or commerce unified us. Punta tayo po doon sa pinakatotoo. So, masaya ako ngayon dahil nandito kayo sa amin. Look. Isahan po natin na pagtutulan kasi ng priest ng Agilang Pilipino. Okay? Palapakan po. Mga kapatid, pakinggan po natin ang handog nilang tulang may pamagat na Agilang Pilipino. Agilang Pilipino. Akala ng lahat, isa lamang ang ibong agilang malakit matapang. Sa 5 bansa, sa sandaigdigan, ating makikita at matatagpuan. Subalit sa atin, ito'y ibong tangi. Sa gubat at bundok, kinikilalang hari. Nitong mga ibon, tanging minimiti at maging malaya sa bawat lugar. Sa agilan natin bansa ay hari ibon. Na ibig sabihin hari nitong ibon. Ni huni, ni awit na hindi marunong. Ngunit sa paglipat, siya'y tunay na isang kampiyon. Tulad kay hari sa isang ng lakas, ang kapangyarihan na walang katumbas, na piling tirahang bundok at palampas. Lahat tinatanaw ng matang matalas. Dati ang bayay, isang sagisag itong bansa. Nating sadyang nilalayag, malambing umawit, ngunit walang tikas. Kahit na marikit ay kulang sa sukat. Agilang haribon, magiging simbolo kasama ng mga manggagwikang Pilipino. Pambansang bulaklak, watawat at himno, tatak nitong lahing dakila sa mundo. Munting mamamayan, ikaw ba ay maya? O ang hangarin mo ay maging agila? Malayo ang tanaw, bukas makalawa, ang misling tagumpay ay makamtan na. Itong Pilipinas, bansang minamahal, naway makatulad agilang waran. Maunlad malakas, makapangyarihan, hindi pasasakop sa mga dayuhan. At ayun nga mga kapatid, narinig natin ang isang napaka-makabuluhang tulang handog. Agilang Pilipino. Patayon at
tayo magdadasal. Huwag na natin kaya. Mga kapatid, kung inyong napapansin, bakit nagsimula ang aming programa sa isang tula at bakit hindi sa isang dasal? Nais nyo bang malaman? Halika kayong mga kapatid at ating pakinggan. Buksan niya na lamang ang inyong kaisipan. Ano sinasabi dito? Ayaw mo sa Mateo chapter 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan upang sila ay makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Medyo nagilag na kanila yung silipat kasi makata tayo. Mapagpaibaw po yung hindi ka tatanggap ng pagpapala. Pagpaibaw ganito po ang tamang gawin natin kayo mga kapwa natin Pilipino. Ganito po ang punyong pagdadasal. Matthew chapter 6 verse 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung may lapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Bakit po natin ginagawa ito? Hello. Pagtutuwid sa matagal na natin nakatisnan. Hello. Hindi na kailangan po natin magpasikat-sikat. Ang totoo lang, kung wala ka namalit ko isip, baka hindi po na kilala. Hello. Hello. Bakit po kailangan po kayong singsingan? Hello. Kayo ginawa ayon sa banal na kasunatan na ito lamang po ang ating basihan para tayo makakuha po ng divine asset. Kailangan po ay meron kayong insignia, pagkakilanlan. Ang sabi ng banal na kasulatan na tumatawag ng libo mandaragit mula sa silanganan ang taong gumagawa ng ating payong o ating sanalita, ating namang papangyarihan, ating pinanok o pinanukla, ating namang gawin. We like it or not, we believe it or not, ito po ang dakilang plano ng Diyos. Kahit anong gawin po natin, kung kayo natin ang kontrahin, kaibigan, tandaan po natin, mabuti nga kung mabubuhay tayo ng 120 ito po. No. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. May kasama siya na gumawa. I-explica ko muna po yung tungkol doon sa award ninyo, reward ninyo, kung bakit kayo bibigyan ng pagkakilanlan. Pakibasa muna, baka nagkamali ako, umul, sunod. Natin matawag,
Mapapasa po natin sa Isaiah chapter 46 verse 11 na tumatawag ng ibong manggagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. Ito ang isa sa mga nakapaloob sa programa. Mga kapatid, bakit kailangan singsingan? At sino-sino ang mga pagbibigyan? Nais nyo bang malaman kung ito ay para saan? Kung ganon, panatilihin ang laging nakasubaybay at huwag bumitaw. Abangan sa susunod na episode. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay. God bless us all. Bye-bye.